Nako, breaking news, Boeing, tila yata nilaglag na yata si Romualdez, no? Ay, sabi daw, kakasuhan daw ng plunder. Nako, alam naman natin ang plunder, ha, sa pagkakaalam ko, ha, no bail to. Habang buhay na pagkakakulong po, itong mangyayari kay Martin. Kung totoo, ha, kung totoo, kasi alam nyo naman, duda ako tayo, di ba? Hanggat hindi inilalabas yung investigasyon sa flood control issue, maniniwala lang kami pag kinulong na. Pinusasan, katulad na kay Revilla, kay Revilla, ang bilis eh. Di ba? Ang bilis. Tama sabi ni Senator Marcoleta eh. Di ba? Hindi pa preliminary, parang investigation pa, parang hindi ganoon eh. Anong nangyari kay Martin eh, parang tentative pa eh, no? Ngayon ito, kakasuhan, no? Malalaman pa to kung talaga makukulong ba to, kung ito ba poposasan, tignan natin, di ba? Malalaman natin. Eto, kung totoo man ito kung totoo man talaga makukulong to si Tamba, ha? So, ano yung talo mga nag-iingay? Ha? Ano kayo ngayon? Sinasabi nyo, Duterte may kasalanan, Duterte may korupsyon. Bakit ayaw yung panagutin ng Duterte? Kayo mag-imbestiga. Tapos pagka-imbestiga nyo, ikulong nyo. Kung halimbawa, kasangkot si Pulong, kulong nyo. Kasangkot si Sara, ikulong nyo. Di ba? Kasangkot si yung mga gabinete dati ni Duterte, ikulong nyo. Ba't ayaw nyo? Ibig nyo palang sabihin, kung totoo man ito na si Martin may talagang may kasalanan planted, ibig sabihin nakapanguha ng pera. Tama ba? Ibig sabihin, ba't di nyo batikusin si Martin? Ibig sabihin, wala na talaga, paubos na. Ito iniisip ko, ito teorya ko lang to What if kung si Martin nanlaglag na, kumanta na? Kumanta na, ikakanta na kung sino Big Fish. Kasi hindi malabo eh. Isipin mo, si Saldi, napakalabong kumanta. Di ba bakit? Nagipit eh. Nakita nyo ba si Martin? Kung ano itsura ni Martin? Ayan tingnan mo itsura ang layo. Nakita nyo? Ang layo sa dating itsura grabe, ang payat niya Sa tingin mo, hindi ito nangunsumi? Sa tingin mo, hindi na-stress tong taong ito? Ayan ang payat Ay, grabe, ang payat Dahil di ba talaga, ang taba-taba nito, lusog-lusog. Tingnan mo para na siyang 72 ang payat na Kita nyo? Ibig sabihin, nangonsumi siya. So, ano masasabi dito ng mga bangag vloggers? Eto teorya ko pag ito nagipit ka katulad ng kay Saldi. Kasi, alam nyo, ito tama si Senator Dante Marcoleta, di ba gumawa siya ng parang, yung si Martin nandun yung ulo, may pinakaulo pa, di ba? Pag ito, si Martin huling alas, pag ito nagipit at kakasuhan nilang plunder talaga at ikukulong, duda ko kakanta to kakanta to. Tingin ko. Kung talaga seryosohan siya sa pagkukulong o kaya naman, baka scripted. Di natin alam. Duda tayo syempre. Hanggat hindi nakukulong, duda tayo. Yeah? Kasi, syempre, sa tagal ba naman ng haba-haba ng proseso Ngayon lang di ba? Pero sige, okay. Kung ito talaga makukulong, kakanta to, tingin ko. Martin, ang payo ko lang, para sa bayan, kung talagang malinis po kayo, kung talagang wala kayong kasalanan para sa bayang ito, ikanta nyo na po kung sino pa pinaka-big fish. Kung sino ba nag-utos sa inyo, si Saldi ko kumanta na Diba? Kaya ngayon hulit, tutugis na kuno. Diba? Painggan natin to si Boying, kanyang talumpati. In the same light, I'd like to say that we have been seriously preparing a case of plunder against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Jesus Escudero. Nako, bigat to. Mabigat-bigat to. Plunder. Nobel to search nyo. Plunder ang aming hinahandang kaso para sa amin. Related sa... And as a conspiracy, with the element of conspiracy involved in the preparation of the complaint. Well, within the month of May, we're just tying up many things that have to be there for us to make a case out of it. Pero the Senate President, the former Senate President, and the former Abangan Speaker namin yan, will be subjected to a case of plunder very soon. Flood control case, flood control related to ito. Flood control related in so many ways, yes. So many case, Sige. Ito, ano masasabi nyo mga bangag vloggers? Ano masasabi nyo? Kakasuhan si Tamba, pinsan mismo, pinsan mismo. Ano na? Wala na matira. Wala na tira. Kayo nila magkakampi. Ito kung talaga, hindi ko alam
kung ito ba'y gagawin ng seryosohan o kung talagang kakasuhan to, laglagan na to. Laglagan na to. O para lang masabi na wala silang kinikilingan kahit mismo kakampi, kahit pinsan mismo ng Pangulo kakasuhan. Ito ba gusto nyo palabasin? Pwede, pero maniniwala kami pag nagkatotoo na. Hindi muna kami maniniwala sa ngayon. Congressman, sila na po yung sinasabi nyo kanina na mataas na official. Sila yan. Pero marami pang iba kasi nga, marami pang ibang mga miyembro ng dalawang bahay na maaaring tamaan din ng mga kaso ng plunder sa aming hinahanda ngayon. O sakripisyon 2 pa si Martin. Ay kawawa naman si Martin sa sakripisyo nyo. Kawawa naman. Kung ako sa iyo, Martin, kumanta ka na. Para isinakripisyo ka na Hindi, sa akin lang Kung totoo man ito sinakripisyo ka. Ibig sabihin, kumanta ka na. Parang ginawa kay Saldi, di ba? Sinakripisyo. Sir, since ito ay involving former Senate President and Speaker, may kinalaman din ba sa violation of drafting a budget? Exactly. It's actually the way that the budget was passed upon by the two houses and how many things happen to have been implemented because of the Budget process, sir. budgetary process. Conspiracy. Conspiracy. Sir, pwede nyo ma-explain paano po nag-evolve yung sa part ng conspiracy? Now you'll get it later on when we explain the facts. Makukuha nyo yun. Madaling maintindihan. Hindi, maniniwala kami pag ginawa nyo na. Saka lang kami maniniwala pag ginawa nyo na. Nakmanteting kayo. Diba? O ito, painggan po natin na Alam mo ba, Jen, na may malaking pinakawalang statement ngayon si Ombudsman Crispin Remulla. Ba? Oo, kasi dati ang dami Puro nagtatanong. kabitenyo ngayon ang lumalabas sa Siyempre. Para na-monitor ko yan. Para na-monitor ko yan kanina, yung tungkol sa ipapaila ng plunder. Yan, Yes, Opo, opo, At hindi lang basta kaso ito, plunder nga. Ang kanila daw pong inihahanda na i-file laban kay Senador Chis Escudero at kay dating Speaker Martin So Romualdez. dating sa pumalag ka na, Martin. Pumalag ka na. Sabihin mo na yung katotohanan. Di ba, House Speaker ka, sabi mo malinis ka, lalabas din ng kaliwanagan. Siguro kaya nagpo-post si Martin ng lalabas din ng liwanag. Siguro yung liwanag na sinasabi mo, Sir Martin, ito lang di ba sabi ni Martin, lalabas din ng kaliwanagan, liwanag. Sige, kayo naman gagaling ang liwanag. Siyempre sa patotoo mo, di ba? Paano kami maliliwanagan kung walang ilaw? Ikaw ang magiging silbi ng ilaw. Di ba? Kasi hindi kami makakita kung sino kurakot Sino big fish talaga Sino pinaka-mastermind yan Alangan naman, ikaw ang mastermind. Tatanggapin mo, ikaw ang mastermind. Payag ka. O makukulong ka lang, wala pa rin mastermind. Baka sabihin nila, ito, big fish na to. Kung pag ikaw sinabi hindi big fish, hindi kami papayag. Pero pag sinabing big fish ka, ay ikaw bahala, huwag ka pumayag. Magsabi ka kung sino. Gets nyo? Kumanta ka na. Diba? Kumanta ka na. President. Kasi wala rin naman mangyayari, ganito rin naman Kung to hindi ko sinabing kakasuhan na tutuloy siya. Kung kakasuhan ka rin naman pala at natutuloy din at talaga makukulong ka. Kaso pa naman kung makukulong ka talaga matutuloy to. Kumanta ka na. Plunder to no bail to Ikaw rin, di ba? Dating speaker. Oo, mukhang matinding statement ito. Ang sabi niya, we have been seriously preparing a case of plunder against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Chis Escudero. Plunder ang inihahanda naming kaso laban sa kanila. Marami kasi ang pumupunta ng mga nakakaraan, di ba, Jen? Ano nang nangyayari dyan sa investigasyon sa flood control project? Ba't parang walang nakakasuhang medyo mataas-taas na puro kontraktor ang nangyayari na haharap sa kaso? Ang nakulong lang, isang kabitenyo din. At former pa. Former Senate Bong Bibilyan. Pero hindi, sabi ng isang kabitenyo din, huwag kayo mag-alala. Naghahanda nga Yan ang basta-basta pwedeng mag-file ng hindi mo pinaghandaan. Pag-dismiss dapat na airtight. Airtight! Oo. Kaya seryoso daw po ito.
hindi ito fake news, eto pa kanyang babala, Jen, ha? Madaming madadamay. Nako, eto na. Yes, yan sabi natin, marami madadamay. Kumilos na sila, alam nyo bakit? Ito lang ha. Ito, chorya ko lang to ha. Alam nila kasi wala na silang kawala sa 18 Marines. Di ba si Boying mismo umamin na umamin siya, di ba nakipagpulong siya sa ICC. Umamin siya eh. Yeah? Umamin siya. Ibig sabihin, tama yung sinabi ng 18 Marines. Kaya yung mga bangag, huwag nyo papaygan yung mga bangag vloggers na 18 Marines nag-iimbento, mga AI lang, hindi totoo. Huwag kayo maniniwala dyan. Umamin na nga si Boying eh, na totoo yung, ibig sabihin, isa sa mga sinabi ng mga 18 Marines, totoo na. Di ba? So, ibig sabihin, ang nakakapangamba dito, mas mabigat yung sasabihin ng 18 Marines at ebidensya nila baligod kesa sa hawak ni Martin. Di ba? Kaya siguro, pangungunahan nila, takot na sila eh. Sino ba pinoprotektahan nila? Yung pinaka-big fish. Ayoko sabihin kung sino big fish. Kayo nakakaalam nyo kung sino big fish. Hindi ako naniniwala ang big fish si Martin. Kayo, naniniwala kayong big fish si Martin? Bala kayo. Sabihin nyo, big fish siya. Ha? Kayo, nasa sa inyo yan. Ako, di ako naniniwala ang big fish siya. Eh kayo, sabihin nyo ang big fish si Martin, kakaya nyo? Tingin ko, di nyo kaya eh. Baka kumanta eh. Baka mapakanta eh. Yeah. Ayun. Mukhang marami pa pong lilitaw na mga pangalan sa mga susunod na araw kaugnay ng Lilitaw na yan kasi takot sila sa 18 Marines eh. 18 Marines, konti na lang eh. Yeah. kasungin. Ano yan? Dapat ikulong din yung mga accessories eh. Alin yun? Yung mga nagtatakip, dapat ikulong din eh. Oo. Dapat kasuhan din eh. Biriin mo pag napatunayan ito, na totoo pala ang 18 Marines, dapat kasuhan yung mga hindi nag-iimbestiga. Nauna na pong itinatanggi, matagal na, ng kapwa dating Speaker at dating Senate President ang mga aligasyong ito. Nako, malaglaglagan na to. Magkakalaglagan to. Pustahan tayo, magkakalaglagan to. Si Chis Escudero okay lang kasi matagal na siyang galit diyan kay Martin. Sinabi na nga, di ba? Hindi ako takot kay Martin Romualdez, sabi niya. So, ibig sabihin palaban siya. May alam siya, kung siguro kung may alam siya. Pero ito, tinatanggi ni Martin yung kakasuhan sa kanya. Ay, Martin, kahihiyan mo to. Kakasuhan ka, payag ka? Payag ka? Ay, kung ako sa'yo, kakanta na ako. Kakanta na ako. Kung gusto mo, tumakas ka na, pero kumanta ka. Yeah? Gamitin mo na yung pera mo, kapangyarihan mo. Yeah? Pero kumanta ka na. Yeah? Si Saldi ko kumanta na, hindi pinaniwalaan eh. Di ba, ang dami kumakanta, hindi paniniwalaan. Ang hindi naman naniniwala yung mga bangag vloggers eh. Naniniwala sila, pero takip sila. Tungkol sa pagkakaugnay nila sa flood control anomaly. Ayan. Yan po ang latest natin. Para lang magkaroon tayo ng update na bagamat meron po ngayong nararanasang crisis, tuloy-tuloy. Yan dapat, di ba? Tuloy-tuloy ang kaso sa flood control Tama, project. galing. Ayan. Ito, pag-usapan natin si Atty. Salvador Panelo sa kanyang mga pahayag. Malupit din to. Nakakaawa ang ating bansa. Itong mga walang hiyang politics nito. Mukhang wala ng katapusan ang kanilang pagbabalat kayo. Singing hallelujahs. An overwhelmingly majority of the national and local government officials were all praises for the feisty and politically willed president who dismantled the illegal drug apparatus, hunted and prosecuted the criminals, removed errant and corrupt officials, launched programs that benefited the oppressed and neglected sectors of society, built dizzying heights of infrastructure, and repelled the enemies of the state. He pushed an independent foreign policy, disengaging the country from being dependent on the United States and obeying its demands and wishes in the matter of installing military bases and nuclear armaments that would put our country at risk in the event that war breaks out between the US and China, not to mention Russia and their allies. The next, ayan po yung next paragraph, Attorney Sal. Patuloy ko po. Sinasabi natin yan, gaya ng sinabi ko, takot-takot na papuri kasi nga maganda ang kanyang pamamahala. Pati nga yung foreign policy niya, binago niya. Dati-dati, sunod-sunuran tayo dyan sa Estados Unidos. Pero siya hindi.
Talagang binuksan niya ang ating bansa sa mga ibang bansang gustong makipag-ugnayan sa atin. Russia, China, at kung ano-ano pa. Pero, yun, habang totoo na naging bukas siya sa pagkikipagkaibigan, hindi niya ako kinalimutan ang kasarinlan ng ating bansa. Pagkakaibigan tayo, pero pag ang ating interest na ay nasa kaanib, magkakalaban. Sa Estados Unidos naman, hindi na tayo naging sunod-sunuran na naging kabaliktaran naman dahil yung sumunod na administrasyon bago ang ginawa ng pangkasalukuyang administrasyon. Aba, yun yung military bases na nawala na sana. Dinagdagan pa ng dinagdagan yung EDCA sites. At binuksan pa ang ating bansa upang sila'y maglagay ng mga pabrika ng mga nuclear armaments o mga sandata kung saan dito manggagaling sa atin yung mga missile, yung mga bomba napalili pa rin nila papunta dun sa mga Mahina kasi ang natin leader natin Wala, pasensya na, mahina ang leadership natin Wala kaaway nila na nagbubukas ng panib sa atin. Sabaga, siyempre, yung mga kalaban ng Estados Unidos, pag umutok ng bigmaan, sino bang una? Hindi tayo. Nandito sa atin, layo-layo ng Amerika, baka hindi pa umabot ang missile nila. Siyempre, tayong titirahin kasi nandito lahat ang mga gamit na pandigma nila. Yan ang naging problema dyan. Samantala, ito namang mga dating hindi tumulong sa kanya, na nagpagkasipsipan sa kanila, na nakinabang at lahat. Aba, hindi pa natatagalan ang kanyang pagbaba sa Panguluhan at hindi pa nga natatapos yung pagsasalita ni Presidente Marcos Jr. ng kanyang oath of office. Naku, nagbaliktar na. Basahin mo na. Okay. Psychopaths reap fruits. For 6 years, these politicians gravitated to Duterte, traveled with him in state visits to foreign countries, joined him in official functions, enjoyed the effects of the latter's efficient, non-partisan, and strong-willed governance. They were recipients of government projects regardless of their political affiliations, enjoyed the perks of their offices, and basked in the honor of being invited to Malacanang events. Undoubtedly, they reaped the benefits of being friends with Duterte, using such proximity to the president to corner and snatch profitable business deals. Yan po. Kung matatandaan nyo, yung mga naging kaibigan ni Presidente Duterte, ginamit siya ng gusto. Ginamit sa kanila mga negosyo. Marami mo nakinabang. Paniwala kayo. Ginagamit nila tapos sinisiraan pa nga nila sila Bongo. Wala namang kinalaman sa mga kawalangian nila. Namit nila ang pangalan ni Presidente Duterte dahil nga akala naman ng mga iba talagang malapit. Akala nila ito tolerate. Nagkaroon sila ng nagkaroon sila ng pakinabang ng malaki kay Presidente Duterte. Tuloy mo. Ayan. At ito po, Kiss of Judas. No sooner than Duterte stepped down from the presidency and before Ferdinand Marcos Jr. even finished reciting his oath of office as president, the reversal of political fortunes became swift and immediate. The same politicians who sucked up to and brown-nosed Duterte began performing obsequious acts to Marcos and made a 180-degree turn. After the breakup of the Marcos-Sara Duterte electoral team-up, the same politicians, in a convenient and unforgivable conspiracy with the left-leaning lawmakers, commenced and unleashed a systematic and relentless black propaganda and demolition job on Vice President Duterte, with the end goal of removing her from office and disqualifying her in the 2028 presidential elections. Thereafter, Marcos made a hypocritical stance of proclaiming the lack of jurisdiction of the International Criminal Court over this country and former President Duterte in relation to the charge of crimes against humanity against him. But then reversed himself and, in a sabrosa or surreptitious manner,
surreptitious manner caused and affected the former president's arrest, detention, rendition, and surrender to the ICC. The erstwhile Duterte psychopaths and bootlickers shamelessly bedded with the yellows and the leftists and took turns in pursuing their dastardly and illegal deeds. The continuing impeachment process and the unabashed defense of Marcos' unconstitutional acts of surrendering the country's sovereignty to an alien court, as well as exonerating him and the other perpetrators of the gigantic flood control corruption scandal, is monumental proof of their psychopathy, complicity, and opportunism. Yan po yung last part. Nasabi po natin, hindi pa nga natatagalan yung pagbaba niya sa pwesto itong si Presidente Duterte at hindi pa halos natatapos yung pagbasa ng kanyang oath of office, BBM. Yun yung mga nagsipsipan kay Presidente Duterte ng panahon niya. Nako, nagbalik na agad. Nagpunta na kay BBM. Hindi lang yan, ang nakakahiyaw doon, ang nakakayabot, nakakainis, nakakagalit. Itong mga walang yan to, abay kutsaba, ikipagsabwatan doon sa mga kaliwa. Yung dyan, lalo na sa Kongreso. Alam mo, may mali dyan eh. Wala na problema kung bumaliktad ka eh. Halimbawa ako na kay Pangulong Duterte ako Kapag ba hindi na presidente si Duterte, kay Duterte pa rin ako? Hindi. Tuloy pa rin ako. Kay Marcos naman ako. Hindi balimbing yun. Kasi yung loyal mo sa taong bayan, maglingkod ka, public servant ka eh. Ang mahirap lang yung laglagan. Di ba? Kay Duterte ka galing, tapos pag punta mo kay BBM, todo tanggol ka kay BBM, tapos talaglag mo yung administrasyon ng Duterte. Yan ang mahirap. Todo sip-sip ka na. So, ibig sabihin, hindi ka pa sa taong bayan. Doon ka na kay BBM talaga, di ba? At mga dilaw. At sinimulan na po nila ang pag-lusad ng isang maitim o black propaganda at paninira sa reputasyon at karakter ni VP Inday Sara. At ang ginawa namang pagbabaliktad ni Presidente Marcos Jr. sa kanyang balat kayong posisyon na wala daw jurisdiction ang International Criminal Court upang hawakan ang kaso laban kay Presidente Duterte at hindi raw ito mag-cooperate kahit anong forma. Pero anong ginawa niya? Lihim po na maniobra niya ang pag-aresto, pagdiditini at ang pagsuko sa isang mamamayang Pilipino sa International Criminal Court. Isang dayuhan na wala namang kapangyarihan sa atin, walang jurisdiction sa atin, sapagkat ito ay labag sa saligang batas, labag din sa Rome Statute na lumikha sa kanila. At pagkatapos, ang ginawa nila, pini-impeach na nila si Inday Sara. At in-impeach nga, kaya alam, pinawalang bisa ng Korte Suprema. Pero hanggang ngayon, matapos ang isang taon, ayan na naman sila. Ang kakapal ng mga mukha talaga nito. Tingnan niyo kung sino yung mga involved dyan. Puro mga nakinabang kay Presidente Duterte sa administrasyon niya. Ito yung mga dating nagsisilip, dating kasama sa mga biyahe. Ito rin yung dating pumupuri kay Presidente Duterte. Pero ngayon, dahil gusto nilang manatili sa kapangyarihan, gusto nilang siraan si Inday Sara. Gusto nilang tanggalin sa pwesto para sila na lang ang mananatili sa kapangyarihan. Ngayon po kitang-kita nyo kung ano ang prueba ng pagsisip-sip nila at pagbabaliktad, paghihiganti nila. At tandaan nyo, Wala na sila ibang inisip kundi impeachment ni Sara. Di ba? Lalo sa 2027. Pag malapit na 2028, hindi ko alam kung anong plano nila. Hindi ko alam. Pero tingin ko, talagang wasakan na yan. Di ba? Talagang kasi ang nararamdaman nila hindi inggit na eh. Hindi dahil malakas si Sara, takot na sila na kapag naupo si Sara, ayan na. Yeah?
pinapatay sila ng sarili nilang multo, tiyatakot sila sa sarili niyang paranoid niya, paranoid. Itong mga taong ito, hindi yung nagkasya sa ginagawa nila. Pinagtatanggol pa nila ang mga tiwaling opisyalis na ugnay sa malawakan at nakalululang pagnanakaw ng pera ng bayan, yung flood control project corruption na yan, yung skandalo yan, kung saan bilyon-bilyon ang ninakaw sa atin. Sa halip na gamitin ito upang magkaroon ng pagkontrol sa baha, ayun, binulsa po nilang lahat yung mga yan. At nagkaroon din ng investigasyon, pero yung investigasyon, mukhang ginawa lang nila para pagtakpan ang mga nasa likod ng anomalya. O, yan ang prueba. Pinagtatanggol pa nila. Kaya nakakaawa ang ating bansa. Kaya nga itong kay Martin nakakasuhan plunder, hindi kami maniniwala basta-basta hanggat hindi nakukulong. Ya? Hindi, sila may sabi niya na plunder ang kakaso sa kami. So ibig sabihin, may nakita kayo kay Martin. O ano masasabi ng mga bangag vloggers? O kung kakasuhan ng plunder, may nakita, sabihin may nakita. Di ba? Ba't yung kakasuhan kung wala makita, wala nakita dyan? Ano, trip nyo lang? Kasuhan nyo si Martin? O Martin, trip ka lang nila, oh. Kakasuhan ka, oh. Kumanta ka na. Di ba? Itong walang hiyang politiking ito, mukhang wala ng katapusan ang kanilang pagbabalat kayo. Wala na rin katapusan ang kanilang pagbabaliktad. Wala ang katapusan na yan. Hanggat di kasi si Senator Rodante Marcoleta maupo ulit bilang Blue Ribbon, andyan ang katapusan nila. Wala na rin katapusan ang kanilang pagnanakaw. Wala na rin katapusan ang pagsisipsip nila. Wala nang katapusan ang paglabag nila sa karapatang pangtao at wala na rin katapusan ang gamitin ang posisyon nila upang sila ay yumaman at maging makapangyarihan habang ang taong bayan ay nagdurusa at naghihirap at naghihigaws. Okay, maraming salamat po sa inyo dito. Abangan natin kung talaga may makukulong silang big fish. Kung may makukulong talaga sila, sige, panagutin plunder. Sige, mag-aabang kami. Pero hindi kami maniniwala sa ngayon hanggat wala nangyayari. Yeah? Kasi napaka-imposible talaga si Saldi Colat gumawa. Ito maganda. Ipatawag nyo na yung 18 Marines. Pagharap-harapin nyo na lahat yan. Yan ay pagkakataon yung pinakamaganda sa lahat. Kaya nyo ba kakasuhan yung isa kasi para hindi na humarap? Kasi sabi nyo, may kaso na yan, huwag na paharapin. Hindi, no. Paharapin nyo pa rin. Kasi mas marami pang mas kakantayan, mas marami pang masasabi yan si Martin, at marami masasabi ang 18 Marines sa publiko kung siyo talaga ang big fish at matutukoy. Diba? Okay, maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito lang po tayo. Paalam sa inyong lahat.